Exodus chapter 33 verses 1 to 3. Ang babasahin ko po ay para kay Boyet. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Pereseo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless you. Ayat verse, Exodus 33, verse 4 to 6. At nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanangis sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga pahiyas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo'y isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali ay lilipulin kita, kaya't ngayon alisin mo na ang iyong mga pahiyas sa iyong upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo. At ang mga anak ni Israel ay maghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon, Exodus chapter 33, verse 7 to 9. Ang tuldang tipanan, nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag yung tuldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tulda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pintuan ng tuldang tipanang huling ulap at mula ro'y makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Amen. Sisi verse, at nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tulda. At ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kanyang tulda at nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. At siya ay bumabalik uli sa kampamento, dapatwat ang kanyang tagapangasiwang si Jose na anak ni Nun na may kabataan pa ay hindi umaalis sa tulda. Yun lang po rin ng Diyos. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 33 verses 12 to 13. Ito po ay kay Mera. Ito po ang nakasaad. At sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo yung sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yung susuguin mo na kasama ko. Gayon may yung sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan at ikaw rin naman ang nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isanasamo ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala. Na ano pat ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo ng bansang ito ay iyong bayan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. In verse, Exodus 33 verse 14 to 15. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Yun lang po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 33 verses 16 and 17. Sabi po rito, for how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people,
Is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, This very thing that you have spoken, I will do, for you have found favor in my sight, and I know you by name. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Naibabasahin ko po, Exodus chapter 33, verse 18 to 19. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinagdalangin ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatangyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y makakaloob nagbiyaya sa kanino mang aking ibig pakalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 33 verses 20 to 21. Ito po ang nakasaad. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Gandang gabi po muli at babasahin ko po ay sa chapter 33 ng Exodus chapter 22 to 23. Sabi rito, pagdaan ng aking maningning na kalawalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Huwag kalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha. Sagot ni Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po.